relationship of Franco Mabanta with Bongbong Marcos, may mga haka-haka pang ibang lumalabas. Panoorin natin to, ha? So is it okay to ask why are you here? We're being blamed for extortion. It's not true. Sorry, can I get your name, sir? My name Sandali lang, ha? Oh. Iihi lang ako. Tuloy nyo. I-play lang natin yan para maintindihan niya. Oh, you're Franco. And you're famous, no? yeah, I guess now more. Okay, you just celebrated your anniversary, right? The PG. No, like last January. Oh, how was it? How was your... Okay. Thank you. Okay, thank you. Oh, sorry, what are you doing here in Pasig? I'll discuss it later. Okay. Thank you. Just double checking. Sorry, I just got information that you were extorting money from Speaker No, we weren't Romualdez. extorting. We were not extorting. Okay, you were asking for 350 million pesos, is that true? No, we weren't extorting. What is it true you're going to do an episode about corruption? We weren't extorting any money. No, I mean, are you really going to do an episode about corruption? We're not extorting any money. Yeah. Sorry, my question was about an episode on corruption. Are you going to do I'll that? wait for my lawyers to arrive. All right, thank you. Wait, Dahil pera. Kala ko naka-freeze. Kala ko ba naka-freeze yan? Bakit namin pera? Malalaking maleta. Tapos, Na-observe ko doon sa pera, hindi ba peke? Joke lang, ha? Kasi, bakit parang malutong, parang press na press galing sa microwave? Parang galing talaga sa bangko, no? Ang lupit! Bakit ko sabing press na press? Ibig sabihin, bagong kuha. sumunod sila Ray. Dala nila rin yung original na pera. Ngayon, pagdating dito, siyempre, Pakita natin ngayon yung press con ni NBI. Kasi may problema ako dito. Sa totoo lang. Ako, eto ha, sang-ayon ako sa ginawa nila ng NBI. Kung ito'y totoo, kasi again, marami nagki-question na scripted lang daw ito, ganyan-ganyan, bla bla bla. Ako sa tingin ko, hindi naman siya scripted. Sa tingin ko, totoo. Kasi malamang sa malamang, dahil nga sa pagkaalam ko at pagkakilala ko sa mga taong involved, mukhang may nangyari talaga. Ngayon, let the court decide kung there is a true, masasabi nating extortion. But again, assuming that there is a true extortion na nangyari. Di ba? Let's presume regularity on this. Let's presume na okay, totoo, tama. Sana lang, NBI Director, hindi lang yan ang ini-entrap nyo. Dahil napakarami dyan na mga dating squamming vlogger na sumusuporta at naninira, sumusuporta kay Marcos at naninira kay VP Sara Duterte, na dating mga squammy, nang bubugbog pa ng jowa. Oh, bakit? Yung jowa niya, dating Mocha Girls eh. Yung isang vlogger nila. Insecure nga yung vlogger na yun sa akin, lagi kong binabanatan eh. Alam mo kung bakit? Yung jowa niya, idol ako. Kawawa ka naman, Brad. Mantakin mo magtutulong, magsisiping kayo, tapos idol ako nung jowa mo. Pututoy mo siguro gayaan. Ha? Hindi, pero wala akong sinasabi, wala akong relasyon sa kaya lang, ako yung idol niya sa pagbablog. Believe siya sa akin, tas sa'yo hindi. Ay, nakadiri yun, ano?
Mantakin mo, galit na galit ka dun sa kakaway mong vlogger. Tapos yung jowa mo, iniidolo yung vlogger na yon. Kaya mo ba siya binubugbog? Hindi nagtatanong lang ako. Kasi pumapasok yung dati may makapasa-pasa eh. Sabi niya, binubugbog mo daw eh. Sinasaktan mo daw. Sabi ko, di ko na problema yan. Mag-report ka sa pulis. Bakit sa akin nga nagre-report? Kaya hindi ko binabanatan yan eh. Bakit? Nagpapasikat yan eh. Inggit na inggit yan eh. Nanggagaya nga yan eh. Iskwami yan eh. Sa totoo lang ha. Iskwami yan. Ngayon, mayaman na daw siya. Sabi niya. Aba, hindi sige. Ay, kaya nga sinasabi ko, ang challenge ko sa NBI, tama yung ginawa ninyo. Ako, wala akong tinatago. Tama yung ginawa ninyo. Kung sino man ang binabayaran, not binabayaran. Binabayaran, kung sino man nag-e-extort, naniningil, nangingikil, gumagawa ng illegal, whether nasa Duterte camp yan, sa Pinklawan camp, o sa Pulahang camp, hulihin niyo yan. Agree ako dyan. Todo yan. Hanga ko, sasaludo ko sa dyan. Sasaludo ko mga NBI sa ginagawa nyo. Lahat ng mga gumagawa ng kasamaan na vlogger, hulihin ninyo. Tama yung ginagawa ninyo. Ako sangayon ako dyan. Pero sana sa akin lang, NBI Director, maging patas ka. Huwag lang sana doon sa mga kalaban o nagkikriticize sa mga Marcos ang huhulihin ninyo. By the way, baka matanong nyo pala, bakit akala ko ba kung kaibigan ni Franco Mabanta ang si Marcos, bakit niya binabanata yung mga ganyan-ganyan? One, wala akong nakikitang personal na banat ng PGMN kay Marcos. Pangkalahatan, meron. Pero yung kay Marcos, yung talagang direktang katulad ng banateros, wala. Wala akong nakikitang ganun. Two, hindi naman sila ever nagsabi na Duterte supported. As a matter of fact, napakaraming, hindi ko na lang papangalanan kasi ayaw natin magkulay eh. Pero napakarami nilang host na Pinklawan. Okay? Third, naalala nyo may programa si Rowena Guanzon sa PGMN. Pero may nabalitaan ako. Kwento sa akin. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung nagkwento. Huwag nyo ako pipilitin. Na pag may banat daw kay Romualdez, medyo pinipigilan. Pinagsasabihan. Tanong nyo kay Rowena Guanzon. Tanong siya kanya. Ito ni Rowena, bahala na siya magpaliwanag. Ha? Tanong nyo sa kanya, email, message nyo siya. Eto pa. Kaya nga ito, mga kababayan, sana lang, hamon ko kay NBI Director, wag lang yung mga nagkikriticize kay Marcos o kay Romualdez o kung sino pa man sa gobyerno ang ini-entrap nyo. Entrap nyo rin kahit mga haters o bumabanat kay BP Sara. Kasi ito, totoo yung sinasabi ni, diba pa ulit-ulit na sinasabi ni Jack, inalok siya ng isa sa mga sikat na vlogger na sa tingin ko may toyo. May toyo sa utak. Inalok daw siya para siraan si BP Sara Duterte. Ako inalok din ako pero hindi siya. Hindi siya hindi vlogger ang nag-alok sa akin. Nasiraan si BP Sara Duterte. Wala. Inalok ko. Tatawa nga ako. Pinagtatawanan ko nga si Jack sabi ko, Jack, 150 lang sa'yo. Pambihira ka. Sa akin nalok 500, sa'yo 150. Ano yung kinat kong yung 350? Kasi alam ng tao yan eh. Alam ng mga vlogger yan eh. Nag-recruit sila ng mga sikat na political vlogger and social media influencer para siraan si BP Sara Duterte. Meron nga isa umamin eh. Siya daw ang highest paid. Tanga ka, wala kasi ako dyan. Hindi, meron isang umamin. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung gago kasi yun eh. Hindi ko sasabihin kung sino yun ha. Umamin siya eh. Di ba nung binanata natin, umamin siya eh. Sabi niya, matalino ako kasi ako ang pinaka-highest paid.
Tanga, wala kasi ako dyan, hindi ako nakuha, kaya kaya ikaw ang highest paid. Kung nandyan akong highest paid. Problema, hindi ako nagpapabayad. Hindi ko binebenta ang aking prinsipyo. Dahil yung prinsipyo ko, that's treasure. Hindi totoo. Alam mo, pag nasira ka sa prinsipyo, oo, titiba ka ngayon. Kikita ka 500, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Pero sira ka na sa tao. Sira ka na. Ito kasi yung prinsipyo ko, hindi ako nagmamalinis. Kailangan ko rin ng pera, ha? Hindi ako nagmamalinis. Pero ang akin kasi, perspective ko, mas gugustuhin ko yung perang pangmatagalan kaysa sa bigla ang yaman. Di ba? Halimbawa, sugal. Oo, maaring tumibati-ba ka. Milyon kagad kita mo, milyon. Pero alam mong, ano lang yun certain period of time. Any illegal is certain period of time. Pero if you plant the right kind of business, which is what? Vlogging. And what is the number one criteria for a vlog na tumagal at maging malakas? Credibility. That is number one. Kaya yun ang pangahawakan ko. I would rather stay na kumikita ng unti-unti pero continuous. Hindi mapuputol. Paano yung mga nagpabayad? Sunog na yan. Kikita ka lang 6 years ni Marcos. After that, nga ka. Sa tingin mo, babayaran ka pa sa susunod? Hindi na. So, yumaman ka within that 6 years, but after that, wala ka na. Yung mga hindi nagpabayad tulad namin, oo, hindi man ganun kalaki kita, nakatulad ninyo, pero at least, continuous kami. Kahit sino maupo, dahil meron kaming credibility, continuous ang aming YouTube account, Facebook account, continuous kami. May credibility. Again, sinasabi ko lang. Bakit? Kasi nga, yan yung pinagkaiba ng isang totoong vlogger at saka sa mga vlogger na nagpapabayad lang. Yung mga squammy vlogger. Na ngayon ay binabanatan si VP Sara Duterte. Kaya nga sana ako, I'm appealing to the NBI. Tama yung ginawa ninyo. Kung totoo yan sinasabi ninyo. Kung totoo, ha? Tama yung ginawa ninyo. Para talaga matanggal yung mga madudumi, bulok. Kahit ba sabi ko nga sa inyo, kahit na nasa kulay, sa tingin ninyo, nasa kulay namin, hindi. Kasi sa totoo lang, ang totoong mga original at saka mga legit Duterte supporter, hindi gagawa ng ganyan. Hindi ibebenta ang kaluluwa. Hindi gagawa ng katarantaduhan. Yung mga tunay. Kasi bakit? Kaya nga namin gusto ang mga Duterte kasi we are fighting against corruption, against crime. Bakit kami magpapakorrupt itself? That's hypocrisy. You understand? That's precisely what we are fighting against. Corruption, tapos magpapakorrupt kami. Hindi kami katulad ng mga dilawan at pinklawan at mga pulahang pera-pera. Hindi kami ganun. Kaya, tama yung ginagawa nyo. Sunugin ninyo, ikulong ninyo yung mga corrupt na vlogger. Kahit ano pa kulay niyan. Pero sana naman, Director Matibag, sana naman, pati yung mga binabayaran para batikusin si VP Sara, para gawa ng fake news si VP Sara Duterte, yan din, entrap nyo rin yan. Huwag lang yung bumabatikos kay Marcos. Kasi that's really unfair. Pero sabi nga nila, banat ba, kailangan pa bang ispelingin yan? Kailangan pa bang memorize yan? I-memorize mo yan? Hindi mo na kailangan memorize yan. Talagang bias na yan si Director Matibag. Yan ang sabi ng mga netizen. Sa akin, mali mo, makonsensya, magising. Mali mo lang naman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao may chance naman magbago. Di ba? Kahit minsan 200% wala ng chance. Malay nyo lang. Di ba? Ako nananawagan ako kay NBA Director. Entrap nyo rin yung mga binabayaran para siraan si VP Sara Duterte. Entrap nyo rin yung mga witness na kinukuha
na mga peking witness na kinukuha labanan si VP Sara Duterte. Alam nyo kung sino yan eh. At alam nyo kung sino handler niya mga witness na yan. Oh, huwag nyong sabihin. Yung iba senador, yung iba dating senador. Na nagre-recruit ng mga fake witness para maglabas ng fake news sa mga Duterte. O entrap nyo rin yan. Kasi kung hindi nyo kayang i-entrap yan, eh wala pala kayo. Mga politiko ka lang pala. Talaga. At sabi ko nga sa'yo, after 2028, pupulutin ka sa pupulitin ka sa kangkungan. Kasi bakit? Wala ka na sa posisyon eh. Malamang, kasuhan ka nung mga kinasuhan mo o mga siniraan mo o mga nilabanan mo. Ako, hindi ko alam. Kasi hindi naman ako, wala akong personal na galit dito kay Director Matibag, ha? Hindi. Ako, doon lang ako sa pagtama, palakpakan, pag mali, banatan. Kaya nga sabi ko sa inyo, binupuri ko yung mga ibang NBI director na nag-entrap dyan. That's good. That's good. Okay yan. Para talaga malantad, gusto yung mga bulok. Kahit ano pa kulay niyan. Basta malantad, okay sa akin yan. Pero sana, totoo. Kasi pag hindi totoo at scripted na naman yan, ako po, patay tayo dyan. Mabubuking kayo. Tandaan ninyo, ha? Any kasinungalingan na gawin ninyo, mabubuking kayo eventually. Bakit? Sino nagsabi dyan? Biblia ho nagsabi niyan. Ang Panginoon ho. Ang nagsabi niyan. Nasusulat ho yan. Ano ibig sabihin na nasusulat? Pag nasusulat, matutupad. Diba? Sabi nga dun eh, wala doon na salitang hindi matutupad. Sabi ng Biblia. At sinabi ng Biblia ba, anything that is hidden will be disclosed. Lahat ng sikreto mailalabas. Maybe not now. Maybe after 2 years, after 3 years. But lahat ng sikreto may lalantad. Kaya kung nagsisinungaling kayo sa sitwasyon na ito, antayin ninyo malalantad. Okay? Oh, by the way, how many days na lang? Monday, Tuesday, Wednesday, -4. Oh. 9 days na lang kung hindi ako nagkakamali. Didilaan na ni Trillanes at saka ni Torre yung eroplano ni Pastor Kibuloy. Kasi di ba may hamon ng KOJC sa kanila na didilaan yung eroplano pag hindi nila napatunayan na kay Pastor o kay Pangulong Duterte yung mga eroplano ng KOJC at mga helicopter. Pag hindi nyo napatunayan ang hamon ng KOJC, dilaan nyo. O ilang araw na lang yun. Binigyan kayo ng 2 weeks. So 14, -4. 10 pala, 10 days na lang. O hindi, 9 days na lang kasi upload ko to bukas. O ngayong napapanood nyo, 9 days na lang. 9 days na lang para dilaan ni Torre at ni Trillanes yung eroplano. Okay? O maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana po manood kayo at mag-subscribe po sa ating i-share nyo rin ito mga kababayan para malaman ng taong katotohanan. Okay po? Salamat po. Ako po si Banat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan.
mata